Si Cassandra o Cassie Dominguez, ang nag-iisang tagapagmana ng Dominguez Shipping Lines. Maganda, marangya, ngunit kilala sa pagiging suplada, matigas ang ulo at walang sinasanto. Para sa kanya, ang lahat ng tao ay may presyo at ang mga lalaki ay pampalipas oras lamang. Ngunit nagbago ang kanyang marangyang mundo nang makatanggap ng mga seryosong banta sa buhay ang kanyang pamilya. At upang maprotektahan siya, kinuha ng kanyang ama si Ethan Cruz. Isang misteryoso, matikas at nakamamatay si gwapong dating elite military specialist bilang kanyang personal bodyguard. Mula sa unang araw, impyerno ang pinaranas ni Cassie kay Ethan. Sinubukan niya itong hiyain, tanggalan ng trabaho at takasan. Ngunit si Ethan ay parang pader, malamig at hindi natitinag. At palaging nakabantay sa gitna ng kanilang bangayan. Unti-unting nararamdaman ni Cassie ang init na mga titig ni Ethan at ang kakaibang tibok ng puso kapag malapit ang lalaki. Ngunit may malaking twist na nakatago sa likod ng mga mata ni Ethan. Hindi siya basta bodyguard na upahan lamang. Siya ay may lihim na misyon na konektado sa nakaraan ng pamilya Dominguez. Isang misyong pwedeng magwasa kay Cassie. Kapag nabunyag ang totoong pagkatao ng kanyang gwapong bodyguard, paninindigan ba ni Ethan ang kanyang misyon o isasakripisyo niya ang lahat para isalba ang supladang senyorita na bumaon sa kanyang puso? Tunghayan natin ang mga kwentong hatid ng MAZ Stories. I don't need a babysitter, Dad. Marunong ako mag-ingat sa sarili ko. Umaalingaw-ngawang matigas na boses ng babaeng sigaw ni Cassandra Dominguez sa loob ng marangyang library ng kanilang mansyon sa Forbes Park. Nakatayo siya sa harap ng kanyang ama, si Don Alejandro, habang nakapamewang. Suot niya ang isang mamahaling designer dress at ang kanyang mukha ay bakas ng matinding galit. Si Cassie ay sanay na nasusunod ang lahat ng gusto niya. Siya ang supladang senyorita na kinatatakutan, maging ng mga pinakamayayamang bilyonaryo sa bansa. Dahil sa kanyang matatalas na salita. Cassandra, seryosong banta sa buhay natin ngayon. Mahinahong sagot ni Don Alejandro. Bagamat may halong pagod ang boses nito. Ang Dominguez Shipping Lines ay nakakatanggap ng mga sulat mula sa mga armadong grupo. Hindi to biro. Kaya simula ngayon, kahit saan ka pumunta, kasama mo siya. Itinuro ng kanyang ama ang lalaking tahimik na nakatayo sa tabi ng pinto. Doon lang lumingon si Cassie. Napatigil siya ng ilang saglit. Ang lalaki ay nakasuot ng simpleng itim na suit na lalong napatambok sa malawak nitong balikat at matikas sa pangangatawan. May taas itong 6 na talampakan. May panganatilan nililok ng sining at mga matang kasing itim ng gabi na walang mababasang kahit anong emosyon. Gwapo ito, napakagwapo, pero may aura ito ng panganib. Cassandra, ito si Ethan Cruz. Siya ang magiging personal bodyguard mo 24 na oras sa isang araw. Pagpapakilala ng Don. Humakbang si Ethan papalapit kay Cassie at bahagyang yumuko bilang tanda ng paggalang. Magandang araw, Senyorita Cassandra. Ang boses nito'y baritono, malalim at may kakaibang lamig na nagpataas ng balahibo ni Cassie. Imbes na matuwa, mas lalo nagtaray si Cassie. Lumapit siya kay Ethan at tinignan ito mula ulo hanggang paa at nagpakawala ng isang mapait na tawa. Bodyguard? Dad, mukha lang siyang modelo na naligaw ng audition. Baka sa unang putok pa lang ng baril, maihina to sa pantalon niya. Pangiinsulto ni Cassie at diretsyong nakatitig sa mga mata ni Ethan upang hamunin ito. Walang nagbago sa ekspresyon ng mukha ni Ethan. Nanatili itong blanco. Ang trabaho ko ay panatilihin kang buhay, senyorita. Hindi ang magustuhan mo ang mukha ko. Kung gusto mo akong subukan, malaya kang gawin yun. Lalaki ang mga mata ni Cassie at walang sino mang tauhan na nakapagsalita sa kanya ng ganun. How dare you? Dad, sabihin, mga lalaking to ngayon din, ayoko sa kanya. Hinalal ko na siya, Cassie. At may kontrata kami. Papasok ka na sa universidad at may party kang pupunta mamayang gabi. Kasama mo si Ethan. Tapos ang usapan,
Pinal na ang desisyon ni Don Alejandro bago lumabas ng silid. Naiwan si Cassie at Ethan sa malawak na library. Lumingon si Cassie kay Ethan at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit. Makinig ka sa akin, Ethan Cruz. Gagawin kong impyerno ang bawat araw mo sa tabi ko. Kusang loob kang magre-resign bago matapos ang linggong to. Ngumiti ng napakaliit si Ethan, isang ngiting aso na lalo nagpabilis ng tibok ng dibdib ni Cassie sa inis. Impyerno? Huwag ka mag-alala, senyorita. Galing na ako dun at sanay ako sa init. Gabi na at ang sikat na nightclub sa Bonifacio Global City ay punong-puno ng mga kabataang mayayaman. Naroon si Cassie, nakaupo sa VIP lounge kasama ang kanyang mga kaibigan. Umiinom ng mamahaling champagne. Ngunit, hindi siya makapagsaya ng husto dahil sa lalaking nakatayo. Ilang hakbang lang ang layo sa kanya. Si Ethan, nakatayo ito sa dilim, nakasandal sa pader, nakasalamin ng itim kahit gabi at ang mga matay alerto nagmamasid sa paligid. Bawat lalaking lumalapit kay Cassie para makipagsayaw ay agad na umaatras kapag nakikita ang matalim na titig ng kanyang bodyguard. Cassie, ang gwapo naman ng bagong bantay mo. Pwede ko ba siyang hiramin kahit isang gabi lang? Biro ng kanyang kaibigang si Chloe. Kung gusto mo, iuwi mo na ngayon din. Peste siya sa buhay ko. Inisasagot ni Cassie sabay lagok ng kanyang inumin. Naisipan ni Cassie na oras na para bigyan ng leksyon ng kanyang bodyguard. Nagkunwari siyang magtutungo sa powder room. Pagpulis niya sa siksikang dance floor, pabilis siyang lumiko patungo sa fire exit sa likod ng club. Alam niya pasikot-sikot sa lugar na yun. Tingnan natin kung saan ka pupulutin ngayon, Ethan Cruz. Bulong ni Cassie sa sarili habang tumatakbo pababa ng hagdanan ng fire exit. Nang makalabas siya sa madilim na ekskinita sa likod ng club, mabilis siya naglakad patungo sa kalsada para mag-abang ng taxi. Pakiramdam niya'y nanalo siya sa isang malaking laro. Sa wakas, natakasan niya ang kanyang anino. Ngunit bago pa man siya makahakbang palabas sa eskinita, isang itim na sasakyan ang biglang huminto sa kanyang harap. Bumukas ang pinto at dalawang lalaki nakabonet ang mabilis sa bumaba. Hawak ang isang panyo na may amoy ng kemikal. Bitawan niyo ko! Sino kayo? Sigaw ni Cassie at pilit na nanlalaban, ngunit mas malalakas ang mga lalaki. Huwag kang malikot, senyorita, kung ayaw mong masaktan. Maring sabi ng isang lalaki habang pilit na itinutulak si Cassie sa loob ng sasakyan. Binalot ng matinding takot ang puso ng supladang dalaga. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang tunay na lapit ng kamatayan. Isang malakas na putok ng baril ang umalingaw-ngaw sa eskinita. Ang lalaking humahawak sa braso ni Cassie ay biglang napadaing at napabitaw ng tamaan ng gulong ng sasakyan at ang semento malapit sa paa nito. Mula sa dilim ng fire exit, dahan-dahan naglakad si Ethan. Hawak nito ang isang tactical pistol. Ang kanyang muka ay kasing lamig ng yelo at ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit ng isang mandaragit. Sinasabi ko na nga ba, mahilig kang maglaro ng taguan, senyorita. Malamig na wika ni Ethan habang naglalakad papalapit sa mga sospek. Ang baril ay nakatutok ng diretso sa kanila. Ang dalawang lalaki nagulat sa biglang paglitaw ng bodyguard. Ba't hindi ito ordinaryong gwardya lang dahil sa paraan ng paghawak nito ng armas at ang bilis ng kilos nito. Babarilin ko ang babaeng to! Banta ng isang lalaki sabay bunot ng kutsilyo at mabilis ay hinila si Cassie para gawing panangga. Ethan! Sigaw ni Cassie. Ang kanyang supladang mukha ay napalitan ng mga luha ng takot. Huwag kang gagalaw, Cassie! Utos si Ethan at ang boses ay matatag at walang bakas ng kaba. Sa isang iglap, bago pa man madikit ng lalaki ang kutsilyo sa leeg ni Cassie, sumugod si Ethan. Napakabilis ang kanyang galaw na tila isang anino. Sinipa niya ang kamay ng lalaki may kutsilyo. Narinig ang malutong na tunog ng pagkabali ng buto nito. Ang isa namang sospek ay sinutok niya ng napakalakas sa mukha. Dahilan upang tumama ang ulo nito sa katawan ng sasakyan at mawalan ng malay. Mabilis ay hinila ni Ethan si Cassie sa kanyang likod. Ang natitirang lalaki na may bali ang kamay ay mabilis na sumakay sa sasakyan at pinasibat ito palayo.
Iniwan ng kanilang kasamahan na walang malay sa sahig. Hingal na hingal si Cassie, nanginginig ang buong katawan. Napasandal siya sa matigas na dibdib ni Ethan. Ramdam niya ang tibok ng puso ng lalaki. Mabilis din, ngunit kalmado. Ayos ka lang ba, senyorita? Tanong ni Ethan, ibinaba na nito ang kanyang baril at hinarap si Cassie. May kaunting gasgas si Ethan sa kanyang kamao, ngunit tila wala lang ito sa kanya. Hindi nakasagot si Cassie. Bigla niyang niyakap si Ethan ng napakahigpit. Sinubsob ang kanyang mukha sa suit nito habang umiiyak. Salamat, akala ko mamamatay na ako. Nagulat si Ethan sa biglang pagyakap ng kanyang supladong alaga. Dahan-dahan tinapat niya ang kanyang malalaking kamay sa likod nito at tinapik ito para patahimikin. Trabaho ko ito, Cassie. Pero sa susunod na takasan mo ako mismo magpapakulong sa iyo sa kwarto mo. Sa kabila ng takot, bahagya napangiti si Cassie sa dibdib nito. Ang lalaking itinuring niyang peste ay siya pala mag-iisang tao na makakapagligtas sa kanya mula sa totoong kapahamakan. Simula ng gabing iyon, nagbago ang pakikitungo ni Cassie kay Ethan. Hindi na siya sumisigaw at hindi na niya ito sinusubukan takasan. Sa halip, madalas siya itong tinitingnan ng patago kapag nagmamaneho ito o kapag nakatayo sa labas ng kanilang silid-aralan sa universidad. Isang hapon habang pauwi sila mula sa eskwelahan, napansin ni Cassie na may dugo sa puting polo ni Ethan malapit sa kanyang balikat. Ethan, huminto ka muna sa tabi, utos si Cassie. Bakit, senyorita? May nakikita ka bang kahinahinala? Tanong ni Ethan habang tumingin sa rearview mirror. Sabi ko, huminto ka. Masungit ngunit may pag-aalalang sabi ni Cassie. Huminto ang sasakyan sa isang tahimik na bahagi ng kalsada. Lumipat si Cassie sa unahang upuan at agad na hinawakan ng polo ni Ethan. May dugo ka. May sugat ka ba mula nung enkwentro nung isang gabi? Gasgas lang to, senyorita. Sanay ako rito. Simpleng sagot ni Ethan at pilit na inilalayo ang kanyang katawan. Huwag ka malikot. Ako ang senyorita rito kaya susundin mo ko. Maring sabi ni Cassie. Kinuha niya ang first aid kit sa dashboard at dahan-dahan niya binuksan ang mga botones ng polo ni Ethan para makita ang sugat. Napatigil si Cassie nang makita ang katawan ni Ethan. Bukod sa perpektong abs ito, puno ito ng mga lumang sugat, mga bakas ng bala at hiwa ng kutsilyo. Ngunit ang pinakamalaking sugat ay isang malalim na peklat malapit sa kanyang puso na may hugis ng isang pamilyar na selyo, ang lumang logo ng Dominguez Shipping Lines. Kumunot ang noon ni Cassie ngunit hindi muna siya nagtanong. Maingat niyang nilagyan ng gamot ang sariwang gasgas ni Ethan. Napakalapit ng kanilang mga mukha. Sapat na para maramdaman ni Cassie ang hininga ng lalaki sa kanyang noo. Tumingala siya at nagtagpo ang kanilang mga mata. May dumaang lungkot at puot sa mga mata ni Ethan na mabilis ding napalitan ng lambing. Bakit napakarami mong sugat, Ethan? Sino ka ba talaga? Bulong ni Cassie. Ibinaba ni Ethan ang kamay ni Cassie na humahawak sa kanyang balikat. Isinarado niya ang kanyang polo. Isa lang akong sundalo na nawalan ng lahat, Cassie. At ang mga sugat na ito, nagpapaalala sa akin kung bakit kailangan kong mabuhay. Ang malamig na sagot ni Ethan ay nag-iwan ng malaking tanong sa isipan ni Cassie. May sikretong itinatago ang kanyang handsome bodyguard. At natatakot siya na baka ang sikretong iyon ang wawasak sa kanilang pareho. Naging mas maigting ang mga sumunod na araw. Lumipat mula si Cassie sa isang tagong rest house ng pamilya Dominguez sa Tagaytay upang makaiwas sa gulo sa Maynila. Doon, sila lang dalawa ni Ethan na magkasama kasama ang ilang katulong. Isang gabi, nagkaroon ng malakas na bagyo. Lumabas si Cassie sa balkonahe ng rest house dahil hindi siya makatulog. Ang lamig ng hangin ay sumasabay sa bigat ng kanyang nararamdaman para kay Ethan. Alam niyang nahuhulog na siya sa kanyang bodyguard. Isang bagay na pinagbabawal ng kanyang estado sa lipunan. Malamig dito, senyorita. Pumasok ka sa loob. Boses ni Ethan mula sa kanyang likod. Nakatayo ito
May hawak na makapal na kumot at ipinatong ito sa mga balikat ni Cassie. Ethan, kapag ba natapos ang lahat ng banta sa buhay ko, aalis ka na ba? Malungkot na tanong ni Cassie. Nakatanaw sa mga ilaw ng Tagaytay na natatakpan ng hamog. Hindi agad sumagot si Ethan. Tumabi siya kay Cassie sa rehas ng balkonahe. Yan ang nasa kontrata, Cassie. Ako ang proteksyon mo. Pansamantala lang ako sa buhay mo. Paano kung ayaw kong umalis ka? Biglang sabi ni Cassie. Humarap siya kay Ethan. Ang kanyang mga mata ay puno ng emosyon. Paano kung sabihin ko hindi na kita tinuturing na bodyguard lang? Tinitigan siya ni Ethan. Ang kanyang pader ng pagiging profesional ay unti-unti nang nagigiba sa harap ng ganda at katapatan ng supladang senyorita. Cassie, huwag mo ako mahalin. Hindi mo alam kung anong uri ng tao ang kaharap mo. Wala akong pakialam, sigaw ni Cassie. Hindi na napigilan ni Ethan ang sarili. Ang matagalan niyang pinipigil ng pagnanasa at pag-ibig kay Cassie ay sumabog. Hinawakan niya ang batok ng dalaga at hinila ito para sa isang matindi, mapusok at mapanganib na halik. Umalingaw-ngaw ang kulog sa kalangitan, kasabay ng pagtatagpo ng kanilang mga labi. Ang halik ni Ethan ay puno ng pagnanais, ngunit may kalakip na sakit. Sumusunod na bukas ay maaring magdala sa kanila sa magkabilang panig ng isang digmaan. Nang humiwalay si Ethan, hinawakan niya ang pisngi ni Cassie na basang-basa ng ulan at luha. Patawarin mo ako, Cassie. Dahil kahit anong mangyari, hindi ko mapapatawad ang sarili ko kung masasaktan kita. Ang init ng labi ni Ethan na naiwan sa mga labi ni Cassie ng gabing iyon sa Tagaytay ay mabilis na napalitan ng isang malamig at tila nanunuyot na takot sa pagpasok ng kinaumagahan. Hindi nag-usap ang dalawa habang pabalik sila sa Maynila. Si Ethan ay nananahimik sa likod ng manibela. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lang sa kalsada habang si Cassie naman ay hindi mapakali sa kanyang upuan. Panay ang tingin sa labas ang bintana, ngunit ang isip ay lumilipad sa mga lumang peklat na nakita niya sa katawan ng lalaki. Pagdating nila sa mansyon sa Forbes Park, agad na pumasok si Cassie sa kanyang silid. Hindi niya kayang tiisin ang katahimikan. Kinuha niya ang kanyang laptop at sinimulang i-search ang lumang logo ng Dominguez Shipping Lines na nakita niya nakatattoo o nakapeklat sa katawan ni Ethan. Matapos ang ilang oras sa paghahalungkat sa mga lumang digital archive ng mga balita, 20 taon na nakakaraan, isang lumang artikulo ang nagpatigil sa paghinga ni Cassie. Dominguez Cruise Shipping Lines. Nagwakas isang trahedya. Kasosyo ng pamilyang Dominguez na si Gabriel Cruz, patay matapos masunog ang kanilang bodega. Don Alejandro Dominguez, solo ng hawak ang kumpanya. May kasamang maliit na larawan ng artikulo. Isang pamilya. Si Gabriel Cruz, ang kanyang asawa at ang isang 7 taong gulang na batang lalaki na may pamilyar na matatalas sa mata. Ang pangalan ng bata ay Ethan Cruz. Nanginginig ang mga kamay ni Celine o ni Cassie habang tinatakpa ng kanyang bibig. Si Ethan ay hindi basta bodyguard. Siya ang anak ng lalaking namatay sa trahedya nagpayaman sa pamilya ko. Sa loob-loob niya. Biglang bumukas ang pinto ng kanyang silid nang walang kumatok. Iniluwa nito si Don Alejandro. Ang mukha ay seryoso at may hawak na isang pirasong papel. Cassandra, nahanap na ng mga tauhan ko kung sino ang utak sa likod ng mga banta sa buhay natin. Maring sabi ng kanyang ama. Ito ay natitirang paksyon ng mga Cruz at may hinala ako na ang bodyguard mo ay may connection sa kanila. Dad, anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ni Cassie. Pilit ay sinasara ang kanyang laptop upang hindi makita ng ama ang kanyang ginagawa. Pinaimbestigahan ko ang background ni Ethan sa military. Peke ang mga dokumentong ibinigay niya sa atin. Pumasok siya rito hindi para protektahan ka, Cassie, kundi para gamitin ka bilang pain laban sa akin. Narito siya para maghiganti sa nangyari sa ama niya. 20 taon na nakakaraan. Galit na banta ni Don Alejandro.
Hindi totoo yan, Dad. Iniligtas niya ang buhay ko sa club. Sigaw ni Cassie. Tumayo siya para harapin ang kanyang ama. Ang kanyang pagiging suplada ay bumalik bilang depensa para sa lalaking kanyang minamahal. Iniligtas kanya dahil kailangan kanyang buhay para sa kanyang huling plano, Cassandra. Huwag kang magpakatanga. Bulyaw ni Don bago hinarap ang kanyang mga armadong gwardiya sa labas. Hanapin niyo si Ethan Cruz. Buhay o patay. Dalhin niyo siya sa akin. Nabalot ng kaguluhan ang buong mansyon ng mga Dominguez. Ang mga pribadong gwardya ay nagtakbuhan hawak ang kanilang mga matatalas na kalibre ng baril upang hanapin si Ethan. Ngunit si Ethan bilang isang elite military specialist ay matagal ang nakaramdam na nabuwag na ang kanyang pagbabalat kayo. Sa halip na tumakas, diretso naglakad si Ethan patungo sa underground wine cellar ng mansyon. Ang lugar kung saan alam niyang naroon ang lihim na vault ni Don Alejandro na naglalaman ng mga totoong dokumento ng pagsunog sa bodega noong unang panahon. Narinig ni Ethan ang tunog ng pagkakasa ng baril sa kanyang likuran. Dahan-dahan siyang humarap at nakita si Cassie. Nakatayo sa dilim ng hagdanan ng cellar. Hawak ang isang maliit na revolver na kinuha niya sa kwarto ng kanyang ama. Umiiyak ang dalaga. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang nakatutok ang baril kay Ethan. Totoo ba, Ethan? Basag ang boses na tanong ni Cassie. Pumasok ka ba rito para patayin ang ama ko? Ginamit mo lang ba ako? Tinitigan siya ni Ethan at ang kanyang mukha ay bumalik sa pagiging malamig na pader. Ngunit sa lalim ng kanyang mga mata, makikita ang matinding sakit. Totoo, Cassie. Ang ama mo ang pumatay sa magulang ko. Sinunog niya ang bodega para makuha ang insurance at ang buong kumpanya. 20 taon akong nagtiis sa impyerno ng militar para lang makabalik dito at makuha ang hustisya. Pero bakit kailangan ako ang maging bodyguard ko? Sigaw ni Cassie at ang mga luhay patuloy na umaago sa kanyang pisngi. Bakit kailangan iparamdam mo sa akin na iligtas ako sa piling mo kung papatayin mo rin pala ang pamilya ko? Humakbang si Ethan papalapit. Hindi natakot sa baril na nakatutok sa kanya. Dahil ang plano ko noong una ay bihagin ka para pilitin ang ama mo na umamin. Pero nagkamali ako kasi. Nung gabing tinakasan mo ako sa club at nakita kitang natatakot sa kamay ng mga totoong sindikato, hindi ko na naisip ang misyon ko. Ang tanging nasa isip ko lang ay iligtas ka, kapalit ng buhay ko. Inilagay ni Ethan ang kanyang dibdib, mismo sa tapat ng kanyang puso na may peklat ng Dominguez sa dulo ng baril ni Cassie. Kung sa tingin mo ay gagamitin kita, barilin mo ako ngayon din. Senyorita, mas pipiliin ko pang mamatay sa kamay mo kaysa ituloy ang paghihiganti na wawasak sa puso ng babaeng mahal ko. Nabitawan ni Cassie ang baril at tumama ito sa semento at lumikha ng ingay. Humagulol siya ng iyak at sumubsob sa dibdib ni Ethan. Niyakap siya ni Ethan ng napakahigpit. Ibinaon ang mukha sa kanyang buhok habang humihingi ng tawad. Ngunit ang kanilang sandali ng pag-unawa ay biglang naputol nang bumukas ng malakas ang pinto sa itaas ng cellar. Si Don Alejandro, kasama ang 6 na armadong tauhan ay pumasok na may galit na mukha. Ilayo mo ang maruruming kamay mo sa anak ko, Ethan Cruz. Sigaw ni Don Alejandro. Katulad ng ama mo, titiyakin kong dito ka sa ilalim ng lupa, babasehan ang iyong katapusan. Itinalikod ni Ethan si Cassie sa kanyang likuran. Mabilis siyang pinunot ang kanyang sariling armas habang ang mga gwardya ng Don ay sabay-sabay na nagkasinta sa kanya. Ang tensyon sa loob ng tagong silid ay umabot sa pinakamatinding dulo. Isang maling galaw at duguan ang magiging katapusan ng gabi. Malamig, madilim at puno ng amoy ng lumang kahoy at alak ang underground cellar. Ngunit mas nangingibabaw ang amoy ng pulbura at ng paparating na kamatayan. Nakatayo si Ethan na parang isang pananggalang na bakal sa harap ni Cassie. Ang kanyang kaliwang kamay ay mahigpit na nakahawak sa braso ng dalaga, habang ang kanyang kanang kamay ay matatag na nakatutok ang tactical pistol sa direksyon ni Don Alejandro at ng 6 nitong armadong tauhan. Dad, huwag! Pakinggan mo muna ako!
Sigaw ni Cassie. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at desperasyon habang pilit na sumisilip sa likod ng malawak na balikat ni Ethan. Alam ko na nangyari 20 taon na nakakaraan. Huwag mo nang dumihan ang mga kamay mo ngayon. Isang mapait at nakapanlulumong tawa ang pinakawala ni Don Alejandro. Ang kanyang mga matay nanlilisik. Bakas ang takot ng isang taong matagal nang nagtatago ng isang maruming lihim at ngayon na-corner na ng tadhana. Cassandra, pumasok ang lalaking ito sa pamamahay ko para sa ulo ko. Sa tingin mo ba? Hahayaan ko siyang mabuhay at sirain ang lahat ng binuo ko para sa'yo? Para sa kinabukasan mo ang ginawa ko noon? Para sa kinabukasan ko o para sa kasakiman mo, Don Alejandro? Malamig at baritonong banat ni Ethan. Ang kanyang boses ay walang takot. Bagaman alam niyang outnumbered siya sa loob ng masikip na silid. Sinunog mo ang bodega. Pinanood mo ang ama ko na mamatay sa loob ng apoy habang hawak mo ang kontrata ng insurance. Ngayong gabi, sisingilin kita. Ubusin niyo siya! Sigaw ni Don Alejandro sabay atras sa likod ng kanyang mga tauhan. Umalingaw-ngaw ang nakakabinging putok ng mga baril sa loob ng silar. Ang ingay ay parang kulog na sumugat sa pandinig ni Cassie. Bago man makaputok ang mga gwardya ng Don, mabilis na hinila ni Ethan si Cassie pababa. Gumulong sila sa semento patungo sa likod ng isang dambuhalang istante ng mga mamahaling alak. Sumabog ang mga bote ng alak. Ang pulang likido ay tumanak sa sahig. Humalo sa mga peraso ng basag na salamin na parang sariwang dugo. Cassie, manatili ka rito. Huwag kang titingala kahit anong mangyari. Utos si Ethan. Ang kanyang mukha ay seryoso at may talim ng isang tunay na sundalo. Sumilip si Ethan mula sa gilid ng estante at nagpakawala ng 2 mabilis na putok. Tumama ang mga bala sa balikat at hita ng 2 gwardya. Dahilan upang mabitawan ng mga ito ang kanilang mga armas at mapaluhod sa sahig. Ngunit sa dami ng kalaban, walang tigil ang pag-ula ng bala sa direksyon ni Ethan. Isang bala ang dumasang sa kaliwang braso ni Ethan. Napadaing siya ng bahagya habang ang dugo ay mabilis na nag-unahang lumabas. Bumakat sa kanyang puting polo. Ethan, may tama ka! Iyaw ni Cassie at napatakip siya ng bibig habang ang luha ay patuloy na umaagos sa kanyang pisngi. Ang supladang senyorita na walang pakialam sa mundo noon ay handang ibigay ang sariling buhay ngayon para lang matigil ang putukan. Gasgas lang to, maring sagot ni Ethan. Pilit na pinipigilan ng sakit. Mabilis siyang pinalipat ang magasin ng kanyang baril. Kailangan nating makalabas dito. Kapag sinabi kong tumakbo ka patungo sa elevator sa likod, tumakbo ka kasi. Huwag mo ko lilingunin. Hindi kita iiwan dito. Matapang na sagot ni Cassie. Hinawakan niya ang polo ni Ethan na mahigpit. Kung mamamatay ka ngayon, sasama ako sa iyo. Tinitigan siya ni Ethan sa loob ng isang saglit. Isang titig na puno ng pag-ibig at panghihinayang. Hindi ka mamamatay kasi. Hanggat tumihinga ang bodyguard mo, walang hahawak sa iyo. Bago pa man makasugod si Ethan para sa kanyang huling counter-attack, isang malakas na pagsabog ang narinig mula sa itaas sa bahagi ng mansyon. Nayanig ang buong selar at nagpabagsak ng mga alikabok at ilang piraso ng semento mula sa kisame. Napahinto ang putukan ng mga gwardya ni Don Alejandro. Ano yun? Gulat na tanong ng isa sa mga natitirang tauhan ng Don. Isang serye ng mga mabibigat na hakbang ang narinig pababa ng hagdanan ng selar. Hindi ito ang mga pulis. Ang pumasok ay isang grupo ng mga lalaki na tactical gear. Hawak ang mga high-powered submachine guns at pinangungunahan ng isang lalaking nakangiti ng nakakakilabot. Si Ramon Dominguez, ang tiyuhin ni Cassie at ang nakababatang kapatid ni Don Alejandro. Ramon? Anong ginagawa mo rito? Bakit may kasama kang armadong lalaki? Takot at kaguluhan ang mababasa sa mukha ni Don Alejandro habang tumitingin sa kanyang kapatid. Aba, kuya. Mukhang nagkakagulo kayo rito sa ilalim ng lupa.
Tatawa-tawang sabi ni Ramon habang itinataas ang kanyang baril at itinutok ito kay Don Alejandro. Narito ako para tapusin ang sinimula natin 20 taon na nakakaraan. Nanlaki ang mga mata ni Ethan at Cassie sa kanilang pinagtataguan. Ang matinding twist ng katotohanan ay unti-unti nang lumalabas sa liwanag ng selar. Ramon, anong ibig mong sabihin? Nauutal na tanong ng Don. Huwag ka nang magmalinis, Alejandro. 20 taon ang pinasa ng kasalanang hindi mo naman buong ginawa. Pagbubunyag ni Ramon. Ang kanyang mukha ay bakas sa matinding kasakiman. Oo, gusto mong suluhin ang kumpanya nun. Pero ikaw lang ang nagplano ng panloloko sa insurance. Pero ang maglock ng pinto ng bodega habang nasa loob si Gabriel Cruz, ang magbuhos ng gasolina para matyak na walang makakalabas ng buhay. Ako ang gumawa niyon, kuya. Ako ang pumatay sa ama ng magiting na bodyguard na yan. Napatigil si Ethan. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa galit. Ang lalaking matagal niyang kinamuhian, si Don Alejandro, ay isang mandarambong. Ngunit ang totoong may dugo sa kamay ng kanyang ama ay ang tiyuhin ni Cassie na si Ramon. At ngayon, patuloy ni Ramon, lumingon siya sa direksyon ng istante kung nasan sina Ethan at Cassie. Dahil nahanap na ng anak ni Gabriel ang daan pabalik, napakagad ng pagkakataon nito. Papatayin ko kayong lahat dito. Isisi natin ang pagkamatay mo, Alejandro, at ng anak mo na si Cassie sa naghihiganting bodyguard. At ang buong Dominguez Shipping Lines, mapupunta sa akin walang kahirap-hirap. Hayop ka, Ramon! Sigaw ni Don Alejandro. Sinubukan niyang bunutin ang kanyang baril ngunit mas mabilis sa mga tauhan ni Ramon. Isang bala ang tumama sa dibdib ni Don Alejandro. Napasandal ang Don sa pader. Dahan-dahang napaupo habang hawak ang kanyang dugo ang dibdib. Dahad! Sigaw ni Cassie. Hindi na niya napigilan ang sarili. Tumakbo siya palabas mula sa pinagtataguan patungo sa kanyang ama. Kahit na alam niya nakatutok ang mga baril ng mga tauhan ni Ramon sa kanya. Kasi wag! Hiyaw ni Ethan. Mabilis siyang tumayo para sa sumunod. Ngunit isang malakas na rat-rat ng baril mura sa mga tauhan ni Ramon ang nagpilit sa kanya na dumapa muli. Niyakap ni Cassie ang kanyang dugoong ama na ngayon inahihirapan ng huminga. Dad, please wag kang pipikit. Mag-stay ka sa akin. Umiiyak na pagsamo ng dalaga. Tumingin si Don Alejandro kay Cassie. May luha ng pagsisisi sa kanyang mga mata. Lumingon siya kay Ethan na ngayon ay pilit na gumagawa ng paraan para makalapit. Ethan, patawad. Protektahan mo ang anak ko. Si Ramon. Siya ang demonyo. Yan ang mga huling salitang lumabas sa bibig ni Don bago tuliyang nawala ng liwanag ang kanyang mga mata. Well, napakagandang family drama. Malamig na wika ni Ramon habang naglalakad papalapit kay Cassie. Ang baril ay nakatutok sa ulo ng kanyang sariling pamangkin. Oras na para sumunod ka sa ama mo, supladang senyorita. Ngunit bago pa man maikalabit ni Ramon ang gwardya, isang dambuhalang bote ng alak ang mabilis ay binato ni Ethan. Tumama ito sa mukha ni Ramon at sumabog. Kasabay nito ang mabilis sa pag-atake ni Ethan. Hawak ang kanyang huling natitirang lakas para sa isang madugong tapatan ng buhay at kamatayan. Ang selar na dati imbakan lamang ng mga mamahaling alak ay tuloy na naging isang madilim na katayan. Matapos sumabog ng bote ng alak sa mukha ni Ramon, umalingaw-ngaw ang kanyang bulyaw na matinding sakit at galit. Nagalaw ang amoy ng napanis na alak, pulbura at sariwang dugo sa malamig na hangin sa ilalim ng lupa. Ubusin niyo ang pamilyang yan. Patayin niyo si Ethan Cruz. Sigaw ni Ramon habang nakahawak sa kanyang dugo ang mukha. Pilit na dumedepensa sa likod ng kanyang mga armadong tauhan. Sa bawat segundong lumilipas, hindi na si Ethan ang simpleng bodyguard na disut na nakita ni Cassie sa unang araw.
Siya na ngayon ang anino ng kamatayan. Isang elite military specialist na nabuhay sa gitna ng mga totoong digmaan. Kahit may tama ng bala sa kaliwang braso, mabilis siyang hinila si Cassie sa likod ng isang makapal na pader na semento kung saan nakalagay ang generator ng kuryente ng mansyon. Cassie, makinig ka sa akin ng mabuti. Bulong ni Ethan, ang kanyang mukha ay sapat na para makita ang tindi ng seryosyong sitwasyon. Ang kanyang mga matay nakatitig ng diretsyo sa nangangatal na mga labi ng dalaga. Ito ang huling pagkakataon natin. Pipilitin kong patayin ang ilaw sa buong solar gamit ang main switch ng generator na to. Sa oras na magdilim, gumapang ka patungo sa emergency exit sa dulo ng pader. Huwag ka lilingon. Hindi, Ethan. Paano ka? Umiiyak na sagot ni Cassie. Nakakapit ang kanyang mga daliri sa dugo ang polo ni Ethan. Ang supladang senyorita ay wala nang natitirang kayabangan. Tanging ang takot na mawala ang lalaking nagbigay sa kanya ng totoong kahulugan ng kaligtasan. May sugat ka, baka patayin ka nila. Hinawakan ni Ethan ang pisngi ni Cassie. Nagiwan ang bakas ng dumi at dugo. Ngunit ang haplos ay napakalamig at puno ng pangako. Ako ang bodyguard mo, Cassie. At ang bodyguard mo ay hindi mamamatay hanggat hindi ka ligtas. I love you, Cassandra, at tandaan mo yan. Bago pa man makasagot si Cassie, malakas sa sinipa ni Ethan ng lever ng generator. Sa isang iglap, binalot ng kabuoang dilim ang buong solar. Nagsimula ang walang direksyong pagpapaputok ng mga tauhan ni Ramon. Ang bawat putok ng kanilang mga submachine gun ay lumilikha ng panandali ang liwanag na nagpapakita ng bagsik ng gabi. Ngunit para kay Ethan, ang dilim ang kanyang tahanan. Ginamit niya ang tunog ng mga hakbang at ang liwanag ng dulo ng mga baril ng kalaban para mahanap ang kanilang posisyon. Sa isang mabilis sa pag-atake, ibinuwal niya ang unang gwardya sa pamamagitan ng isang saksak ng basag na bote sa leeg nito. Inagaw niyang submachine gun ito at mabilis na nagpaula ng mga bala sa dalawa pang kasamahan ni Ramon. Nasaan siya? Buksan niyo ang mga emergency lights! Galit na utos ni Ramon mula sa dulo ng silid. Habang nagkakagulo sa dilim, si Cassie ay mabilis na gumapang patungo sa sinabing exit. Ngunit bago pa man ito mahawakan ang kamay ng pinto, isang magaspang na kamay ang biglang humila sa kanyang buhok mula sa likod. Akala mo ba makakatakas ka, pamangkin? Bulong ng boses ni Ramon. Nagbukas ang isang maliit na emergency light sa pader at doon ay nakita ni Cassie ang nanglilisik at dugo ang mukha ng kanyang tiyuhin. Kung mamamatay ang plano ko ngayon, isasama kita sa impyerno. Binalot ng takot si Cassie nang maramdaman ang malamig na dulo ng baril ni Ramon na nakatutok sa kanyang sentido. Pilit siyang nanlaban, ngunit mas malakas ang kapit ng kanyang tiyuhin. Natuluyan ang nabaliw dahil sa kasakiman sa yaman ng mga Dominguez. Ethan, humarap ka! Kung hindi sasabog ang ulo ng senyorita mo! Sigaw ni Ramon habang ginagamit si Cassie bilang panangga habang dahan-dahang umaatras patungo sa hagdanan. Tumigil ang ingay ng putukan. Ang natitirang tatlong tauhan ni Ramon ay patay na lahat sa sahig. Iniwan ni Ethan nakatayo sa gitna ng mga bangkay. Hawak ang kanyang gamit na umuusok pa ang dulo. Ang kanyang kaliwang braso ay basang-basa na ng dugo. At ang kanyang katawan ay bakas ng matinding kapaguran. Ngunit ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatutok kay Ramon tulad ng isang agila. Iwan mo ang baril mo, Ethan Cruz. Iwan mo kung ayaw mo makita si Cassie na dugoan dito. Banta ni Ramon at unti-unti nang nauubusan ng pasensya. Dahan-dahang ibinaba ni Ethan ang kanyang baril sa semento. Itinaas niya ang kanyang dalawang kamay. Ramon, tapos na ang laro. Alam ng militar at ng mga otoridad ang lokasyon ko. Bago ako pumasok dito, nagpadala na ako ng kopya ng lahat ng ebidensya ng korupsyon at illegal na operasyon mo sa labas ng kumpanya. Wala akong pakialam sa labas. Ang mahalaga, patay kayong dalawa ngayon. Pabalang nasagot ni Ramon sabay kalabit ng baril. Ngunit bago pa man pumutok ang baril ni Ramon,
Ginamit ni Cassie ang kanyang natitirang lakas. Kinagit niya ng napakahigpit ang braso ni Ramon. Naging dahilan upang mawalan ito ng balanse at mapabitaw ng bahagya. Pumuntok ang baril ni Ramon patungo sa kisame. Sa isang pagkakataon ng kaluwagan, mabilis na sumugod si Ethan. Sinalubong niya si Ramon ng isang matinding suntok sa panga na nagpabitaw sa baril nito. Nagpalitan ng dalawa ng mga suntok sa sahig. Ang bawat tama ay may kasamang tunog ng pagkabali ng mga buto at ng matagal ng puot na itinatago ni Ethan para sa totoong pumatay sa kanyang ama. Para ito sa ama ko, sigaw ni Ethan sabay suntok sa mukha ni Ramon. At ito para kay Cassie na tinangkamong patayin. Binuhat ni Ethan si Ramon at malakas na isinalansan sa natitirang matitigas na estante ng alak. Bumagsak ang mga dambuhalang kahoy sa ibabaw ni Ramon, dahilan upang tuluyan ng mawala ng lakas at mapadapa sa sahig at hindi na makagalaw. Narinig ang malalakas na sirena ng mga pulis at ng mga bombero mula sa labas ng mansyon. Mabilis sa tumakbo si Ethan patungo kay Cassie, na ngayon ay nakaluhod sa tabi ng katawan ng kanyang yumaong ama na si Don Alejandro. Niyakap ni Ethan si Cassie mula sa likod. Binuhat ang dalaga palabas ng mausok at dugo ang silar, habang ang mga otoridad at ang mga medikal na tauhan ay nagsisimula ng pumasok upang arestuhin si Ramon at ang mga natitirang tauhan nito. Sa labas ng mansyon, sa ilalim ng liwanag ng bukal liwayway at ng mga pulang ilaw ng ambulansya, inilagay ni Ethan si Cassie sa isang stretcher. Ang dalaga ay nakatingin sa kanyang bodyguard. May mga luha, ngunit may kalakip na kapayapaan. Tapos na. Cassie, ligtas ka na. Bulong ni Ethan habang hinahawakan ang kamay ng dalaga bago siya tuluyang hilahin ng mga medikal na tauhan para gamutin ang kanyang sariling mga sugat. Ang nakaraan ay sa wakas nabigyan ng hustisya. Ngunit ang mga bagong simula ay nangangailangan pa ng isang huling hakbang. Sumapit ang umaga na hindi na binalot ng takot, usok o amoy ng pulbura. Isang taon matapos ang madugong trahedya sa underground cellar ng mansyon, ang Dominguez Shipping Lines ay muling bumangon mula sa abo ng iskandalo. Sa ilalim ng bago at matalinong pamamahala ni Cassandra Dominguez bilang pinakabatang chairperson at CEO. Ang kumpanya ay nalinis sa lahat ng maruruming transaksyon na naiwan ng kanyang tiwalang si Ramon, na ngayon ay nagdurusa na sa loob ng maximum security prison habang buhay. Sa loob ng malawak at marangyang penthouse office sa pinakatoktok ng Dominguez Tower sa Bonifacio Global City, nakatayo si Cassie sa harap ng glass wall. Suot niya ang isang eleganteng puting business suit na lalong nagpadakila sa kanyang ganda. Wala na ang takot at pagiging marupok. Ang supladang senyorita ay isa ng ganap na reyna ng industriya. Ngunit sa likod ng kanyang matigas na mukha sa negosyo, may isang bagay ang nanatiling kulang. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok ang kanyang sekretarya na may hawak na mga papeles. Senyorita Cassandra, narito na po ang aplikante para sa posisyon ng inyong bagong Head of Security. Sabi niyo po ay gusto niyo siyang makapanayam ng personal. Huminga ng malalim si Cassie. Hindi lumangon mula sa glass wall. Papasukin mo siya. Narinig ni Cassie ang tunog ng pagsasara ng pinto, kasunod ng mabibigat at pamilyar na mga hakbang sa ibabaw ng makapal na carpet. Ang bawat hakbang ay tila nagpapabili sa tibok ng kanyang puso. Isang pamilyar na ritmo na matagal na niyang hindi nararamdaman mula na maghiwalay sila ng landas ng kanyang bodyguard upang bigyan daan ng mga legal na investigasyon ng militar. Magandang araw, Chairperson Dominguez. Ang malalim, baritono at may kakaibang lamig, ngunit may kalakip na lambing na boses ang umaningaw sa silid. Mabilis sa humarap si Cassie. Napatigil ang kanyang paghinga. Nakatayo sa harap ng kanyang mesa si Ethan Cruz. Nakasuot ito ng isang perpektong formal na itim na suit na lalo nagpatambok sa kanyang matikas at malawak na balikat. Ang kanyang panga ay mas mukhang matigas at ang kanyang mga matang kasing itim ng gabi ay nakatitig ng diretso sa kanya. Walang bakas ng sugat o kapaguran.
kundi isang nag-aalab na pagsinta na matagal na nitong itinago. Pilit na ibinalik ni Cassie ang kanyang pagiging suplada. Bagaman ang kanyang mga mata ay nagsisimula ng mangilid ng luha sa sobrang galit at kaligayahan. Masyado kang matagal na wala, Ethan Cruz. Matigas na sabi ni Cassie habang naglalakad papalapit sa lalaki. Nakapamewang. 1 taon. Walang tawag, walang sulat. Akala ko ba ang trabaho mo ay panatilihin akong buhay? Paano mo gagawin yun kung nasa ibang bansa ka at nagpapakasaya sa military clearance mo? Ngumiti ng napakaliit si Ethan, ang parehong ngiting aso na lalo nagpakaba sa dibdib ni Cassie noon. Humakbang siya papalapit, sapat na para maamoy ni Cassie ang pamilyar at mamahaling pabango nito na may kasamang amoy ng tapang. Kailangan ko linisin ang pangalan ng ama ko sa korte, Cassie. Ang kailangan kong siguraduhin na kapag bumalik ako sa tabi mo, hindi na ako naghihiganting sundalo na may dalang panganib. Mabagal at seryosong sagot ni Ethan. Narito ako, ngayon bilang isang malayang lalaki. Isang lalaking handa mag-apply muli bilang anino mo. Huli ka na. Pagmamatigas si Cassie. Tinignan niya ito mula ulo hanggang paa. Hindi na ako ang takot na senyorita na kailangang iligtas sa mga eskinita. Kaya ko na ang sarili ko. Alam ko. Bulong ni Ethan. Sa isang mabilis at mapangahas na galaw, hinawakan ni Ethan ang baywang ni Cassie at hinila ito papalapit sa kanyang matigas sa dibdib. Pero alam ko rin na kahit gaano katigas ang ulo ng chairperson ko, kailangan niya pa rin ng isang bodyguard na sasalo sa kanya kapag napapagod siya sa mundong ito. Bastos ka pa rin, sabi ni Cassie. Ngunit sa halip na lumayo, pinalupot niya ang kanyang mga braso sa lig ni Ethan. Ang kanyang pagiging suplada ay tulad ng natunaw ng maramdaman ng init ng katawan ng lalaki. Papatayin mo ba ako sa pananabik, Ethan? Hindi na sumagot si Ethan. Ibinaba niya ang kanyang mukha at iginawad kay Cassie ang isang matindi, mapusok at matagal na halik. Isang halik na nagbura sa isang taong pangungulila, sa dugo ang nakaraan sa silar at sa lahat ng sakit ng kanilang mga pamilya. Ang kanilang mga labi ay nagtagpo sa isang panata na walang kontrata o yaman ang makakapagdispatserha. Nang humiwalay si Ethan, may kinuha siyang isang maliit na pelyus na kahon mula sa kanyang bulsa. Binuksan niya ito sa harap ni Cassie. Nagpapakita ng isang simpleng singsing na may diamante na napapaligiran ng disenyong parang bota ng isang sundalo at korona ng isang senyorita. Hindi lang ako nag-a-apply bilang head of security mo, Cassie. Seryosong sabi ni Ethan habang nakatitig sa kanyang mga mata. Gusto ko maging bodyguard ng puso mo habang buhay. Will you marry me, my beautiful supladang senyorita? Umiyak na si Cassie sa sobrang kaligayahan. Yes, Ethan. 1,000,000 beses na yes. Pero tandaan mo, ako pa rin ang boss mo. Natawa si Ethan at mabilis sa isinuot ang singsing sa daliri ni Cassie bago ito muling binuhat at inikot sa loob ng opisina. Habang ang liwanag ng araw sa labas ng BGC ay sumasalamin sa kanilang bagong simula. Ang nakaraan ay tapos na, ang hostisya ay nakamit na, at ang supladang senyorita ay tuluyan ng sumuko sa pag-ibig ng kanyang handsome bodyguard sa isang walang katapusang happy ending. Wakas. At dito na po nagtatapos ang kwento ng pag-ibig ni Cassie at Ethan. Nawa kayo nag-enjoy at na in love. Samahan niyo po akong muli sa mga susunod pang nakaka-inspire at nakakakilig na mga kwento ng pag-ibig na aking ibabahagi. Maraming salamat po. Hanggang sa muli. God bless us all.